Dalawang Palestinian gunmen ang nasawi matapos mag-amok at mamaril sa isang bus stop sa Jerusalem. At ikinasang Gen Z protest sa Nepal kasunod ng ipinag-utos na social media ban na uwi sa karambola. Detalye alamin sa sentro ng balita ni Joshua Garcia. Agad nagpulasan ang mga tao sa paligid ng isang bus stop sa Jerusalem. Kasabay ito ng pagpapaputok ng baril ng dalawang Palestinian sa lugar. 6 ang kumpirmadong nasawi, habang daan-daan naman ang sugatan. Batay sa ulat, may tuturing umanong terrorism attack ang insidente. Ayon sa otoridad, napatay rin sa insidente ang mga sospek matapos rumisponde ang ilang security personnel. Binisita rin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang lugar at tiniyak ang mabusising investigasyon at pagpapaigting sa kanilang kampanya kontra terorismo. Sa Amerika, suportado na ng kanilang Korte Suprema ang patuloy na pagpapatrol ng federal agents sa Los Angeles, California bilang bahagi ng kampanya ng Trump administration laban sa mga illegal aliens sa bansa. Sa inilabas na ruling, pinapayagan na ang nasabing aktibidad na labis naman na kinukundina ng lokal na pamahalaan dahil sa racial profiling nito. Iginiit naman ni Los Angeles Mayor Karen Bass ang paglabag ng kautusan sa civil liberties ng milyong-milyong Angelinos. Today, the Supreme Court, the very body that used to advance civil rights and defend personal liberties, has now given the green light for law enforcement to profile and detain Angelinos based on their race. Because from the beginning, we have known that Los Angeles has been used as a test case for total dominance and unchecked power by the federal government. Sa Nepal, sumiglab ang malawakang protesta ng mga kabataan dahil yan sa pagban ng gobyerno sa higit 20 social media platform sa kanilang bansa. Libo-libong Gen Z ang sumugod sa Kathmandu, kung saan nauwi sa karahasan ang nasabing demonstrasyon. Ayon sa ulat, nasa 19 ang nasawi, habang 12 na rin ang sugatan mula sa kampo ng mga rallyista at ng otoridad. Bagamat binawi na ng pamahalaan ang kautusan, giit ng mga kabataan, hindi lang usapin ng social media ang kanilang ipinaglalaban, kundi tungkol na rin sa kakulangan nila ng oportunidad at paglaganap ng korupsyon sa kanilang bansa. Una nang sinabi ng pamahalaan na ang pagpapatupad nila ng social media ban ay bunsod ng maling paggamit ito at pagpapalaganap ng fake news at scam. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.